Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayon kay Shams ng ESPN ay naghahanap sa free agency o sa trade market ang Dallas Mavericks ng isang point guard na pwedeng punuan ang pwesto ni Kyrie Irving habang nagpapagaling ito sa kanyang ACL injury. Isa sa mga tradable assets ng Mavs ay si Daniel Gafford dahil gusto nga nito na magpataas ng sahod. Subalit kapag ginawa nila ito ay mawawalan sila ng pangbayad at kailangan nilang baratin ang mas batang Dereck Lively II. Wala nga itong pinagkaiba sa sitwasyon ni Karl Anthony Towns. Trinade siya ng Minnesota Timberwolves para may pangbayad sila sa mas batang Naz Reid. Kaya naman sa ayaw nila o sa hindi ay posibleng mapilitan sila na i-trade si Gafford mga kaibigan. Well, ang Celtics nga ay kailangan ng center sa ngayon. Kailangan nilang magbawas ng sahod upang maiwasan ang malaking luxury tax at posibleng bitawan nila si Kristaps Porzingis. Free agent din si Al Horford at Luke Kornet. So both teams ay makikinabang nga sa trade na ito kung sakali. Mabibigyan ng center ang Celtics at mabibigyan naman ng starting caliber point guard ang Dallas Mavericks. Posibleng may sama din sa trade deal ang tulad ni PJ Washington dahil sa expiring contract niya at si Cooper Flagg na nga ang expected na pupuno ng starting small forward spot niya. So imagine a starting 5 ni Jrue Holiday, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis at Dereck Lively. Pag bumalik pa si Kyrie Irving ay pwede pa nila itong ibalasa. May Max Christie pa sila, Najee Marshall, Caleb Martin, Spencer Dinwiddie at iba pa. So napakalalim nga talaga ng Dallas Mavericks team na ito kung sakali. Habang sa Celtics naman ay pwedeng ang punuan ni PJ Washington at Daniel Gafford ang pwesto ni Kristaps Porzingis at ng injured Jason Tatum next season. Ganun pa man madami ngang interesado kay Jrue Holiday at Daniel Gafford. Kaya naman bukas ang tenga ng Celtics at ng Mavs na makinig sa offer ng iba pang team. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Aaron Gordon. Kahapon ay nilabas din ni Shams ng ESPN ang balita na delikado ang status at doubtful o malabo na maglaro sa Game 7 si Aaron Gordon dahil sa hamstring injury. Ngunit kanina lang, mas latest nga ito, humarap sa media ang Denver Nuggets head coach Dave Adelman at natanong siya kung kaya ba na maglaro ni Gordon sa Game 7. Ang sagot ng Nuggets head coach ay oo, kaya nito. Ganun pa man ay game time decision nga daw ito. Ibig sabihin ay dadaan siya sa normal warm-ups at dito magde-decide ang Nuggets medical staff kung papayagan ba nila ito na maglaro. Subalit ayon sa Nuggets head coach ay sa game plan na napag-usapan nila ay kasama si Gordon dito. Titingnan nga daw nila kung kamusta ba ang pakiramdam nito. Tulad lamang ni Michael Porter Jr. kung may paraan nga daw ay pipilitin ni Gordon na maglaro sa Game 7. So ayun nga po mga kaibigan, may chance na maglaro si Aaron Gordon, ganun pa man hopefully nga ay hindi ito lumala. May calf injury na nga siya prior ang hamstring injury na ito, kaya naman sana ay hindi tumapunda sa significant injuries tulad ng ACL o kaya naman Achilles injury. Napakatinding puso nga ang pinapakita niya mga kaibigan. Kung regular season lamang ito ay walang duda na kailangan niya magpahinga ng multiple weeks. Ganun pa man dahil isa nga itong Game 7, pipilitin na ni Aaron Gordon na maglaro. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?